Ito po, nang kakapanghinayang dahil si BBM, no? Despite ng lahat ng nangyari sa kanya ng 3 taon, ito nga yung sinasabi natin, no? Parang si BBM pang magiging bida ngayon, no? Sinayang ni BBM yung tsansa niya na maisalba yung kanyang presidency. Hindi po yung literal na isasalba niya. Pwede naman siyang maging presidente hanggang 2020. Yung ibig ko sabihin, may pag-asa na sana na kahit papano, no, maging kagalang-galang yung natitirang kulang-kulang 3 taon ni BBM sa pwesto. Magdadalawang isip pa sana yung mga tao na okay naman, nagbago naman si BBM. Bagamat inalaw niya for the last 3 years yung mga magnanakaw sa gobyerno, binago niya naman. Yun yung tunguhin akala natin. Kasi biruin mo, mula SONA, sinabi niya sa SONA, mahiya naman kayo, sabi niya sa SONA. Pagkatapos niya, nakala natin pan-SONA lang, hindi. Pumunta siya sa mga dinurog niya sa kanyang mga kamay ang mga ampaw na semento. Pucha, alam niyo ang kinatatakot ko ngayon? Noon, nung ginagawa ni BBM yun? Pucha, mukhang mababawi pa ni BBM yung ano niya. Yung mga kapalpakan sa loob ng 3 taon na. Tapos sinabayan pa ng tumalima si Marcoleta, nag-imbestiga pa. Sinabayan yung si BBM, patok na patok yung pag-iikot niya, pinapakita niya mga ghost projects. Sabay-sabay, di ba? Ghost projects, tapos may investigasyon si Marcoleta, tapos lumabas yung mga nepo babies. Talagang galit na yung mga tao sa korupsyon. Korupsyon na talaga. Sabi ko nga, mukhang si Marcoleta pa yata magpapabango sa pangalan ni BBM. Yun yung kinatatakot ko. Despite na 3 taong kang walang ginawa, tapos dahil kay Marcoleta, kasi itutuloy-tuloy. At simula lang yan. Sabi ko, mukhang si Marcoleta yung magsasalba sa naghihingalong presidency ni BBM. Mukhang si Marcoleta pa, of all people, ang magbibigay sa kanya ng prestihyo. Kaya lang, sabi nga, talaga yung mga Duterte, talaga yung mga Duterte, no? Kumbaga, parang sa politika, para silang, anong tawag natin dyan? Mga propeta. Hindi pa nagaganap. Kasi, alam nyo, nung sinasabi nila BP Sara, at saka ni Baste, at saka ni Pulong, na palabas lang yung ginagawa ni BBM. Sa isip-isip ko, pwedeng palabas kay BBM yan. Di ba? Pwedeng sa kanya, palabas lang yan. Project lang. Kako si Marcoleta, totohanan to Paano mo pipigilan si Marcoleta? Layo naman ni Magalong. Paano naman isasalba ni Magalong project lang yan. Si Marcoleta kasi totoo ano pala to? Yan ang mga bawal dito. Bawal nyong banatan yung mga Duterte. Ako, okay lang kung banatan nyo, pero banatan yung mga Duterte. Pahinga na uli muna kayo. Talagang ganun. Hindi pa po main event. Alas 9 simula Mamaya pa ako. Pang main event na ako Ang ibig sabihin, mga kapatid, no? Eto, nakikita natin. Sabi ko nga, napakaswerte naman ni BBM. Ang magtatrabaho para imbestigahan. Kasi sabi ni Marcoleta, simula lang to Inuna niya lang yung flood control. Marami pang kasunod
Imagine niyo, na-imagine ko na po pagdating ni Marcoleta sa mga AIX, AKAP, mga ayuda. Pagdating na sa mga ayuda, naisip ko, patay. Babango talaga si BBM nito. Pag si Marcoleta nag-imbestiga ng gusto. Sinayang niya. Wala talaga. Ngayon, ano na mangyayari dyan? Nagtagumpay sila, no? Sa isang banda, nagtagumpay sila sa pagda-divert. Kasi, nanahimik na eh. Ayaw ng pag-usapan ng tao. Wala nang interes eh. Nawala na ng interes. Kahit po yung inaabangan to, pinasasabik nila, magtatayo ng independent body, magtatayo ng independent body. Walang dating. Nanghihinayang pa rin yung mga tao. Tama na yung ginagawa ni Marcoleta. Alam mo, sayang, nakakapanghinayang. Ako, hinayang ako kasi, eto na tayo eh. 'Di ba? May isasakripisyo lang si BBM. Ang buong akala ko talaga, tablahan na to. 'Di ba? May sagutan pa sila, oh. Sinagot pa ni Lucas Bersamin, 'di ba? Sabi ni Bersamin? Ayusin niyo yung ano niyo. Huwag kaming, 'di ba, nagsagutan pa? Sabi natin, ako, Palas versus Martin na to. Away na to. Kapit lang tayo, apektado na yung House of Representatives. Mukhang tatablahin na. Wala pala, palabas lang pala talaga. Lahat ng mga inasahan natin, palabas lang. Frustrated tayo kasi buong akala natin yung bumanat si Bersamin. Binanatan ni Bersamin yung mga taga-House of Representatives eh. Huwag nyo kaming ipapasa sa amin ng problema, kayo. Sabi ni Bersamin, di ba, ayusin nyo yung house nyo. Oh. Parang nasa rurok na tayo, patay. Ang nakikita ko noon, tatablahin na nila si Martin. Papunta na ron sa pagtabla kay Martin. Wala eh. Nanaig yung pagiging walang buto. Tama tong sinasabi ni Barsaga. Alam nyo? Ano sabi ni Barsaga? Unity ako eh. BBM Sara ako eh. Akalain ko ba naman na pag nanalo na yung unity, ang magpapatakbo ng Pilipinas si Martin? Wala na talaga yung kaisa-isang baraha. Huling baraha na hinawakan natin. Okay lang yan eh. Wala naman tayo. Alam na natin yung ginagawa ni BBM eh. No? Ang tagal niyang in-announce kung sino yung mga ginagawa niyang telenovela. Sige, sabihin lang natin habang mainit pa. Umaasa kasi sila sa lalamig din eh. Habang mainit pa yung issue, sabihin lang natin na magtatayo tayo ng independent investigative body para walang kinikilingan, walang pinapanigan. Putya, natuklasan ko. Wala naman palang pangil yan. Magbubuo kayo ng investigative body. Hindi nyo pwedeng maiimbita ba si Martin? Maiimbita ba si Saldico? Malamang hindi. Kasi wala naman kayong contempt power. Kung may matigas ng ulo ng mga kontraktor, pwede rin silang hindi sumama eh. Bakit? Hindi naman sila pwedeng i-contempt eh. Iimbitahin lang sila, isasampi na lang sila. Yun lang ang pwedeng gawin sa mga kontraktor. Pero pag matigas ang ulo ng kontraktor, abogado lang yan. Kukwestiyonin pa nila. Kaya walang mapapatawag eh. Sinong mapapatawag nila? Kukwestiyonin lang sa korte yung... Sino po nagsabi nito? Si De Lima. Ano sabi ni De Lima? Walang jurisdiction ang executive order sa Congress. Ano po ibig sabihin? Walang jurisdiction yung tinayo ni BBM na investigative body
Wala silang jurisdiction sa mga congressman at sa mga senador. Mag-imbestiga lang sila na mag-imbestiga. Kunwari, pinatawag nila si Saldico. Pwedeng questionin sa korte yun. Bakit nyo ako papatawag? Hindi nyo naman kami under. Ang executive order po, under niya lang ay executive branch. Parang ganito po yan, para mas maunawaan natin na maigi. DepEd order. Ang DepEd order po, lahat ng taga-DepEd susunod sa DepEd order. Teacher ka, principal ka, supervisor ka, basta taga-DepEd ka. Pero kung ikaw po ay police, hindi mo susundin yun. DepEd order lang yun eh. Kaya itong investigative body na to, sa totoo lang, pang-executive lang to. Pang-DPWH lang. Pwedeng tanggihan yan. Pwedeng tanggihan yan ng House of Representatives. Si Redon nga kita nyo, hindi na itutuloy. Bakit? Inimbitahan niya si Saldico eh. Paano? Iimbitahan mo ko? Tigilan mo na yung investigasyon mo kung iimbitahan mo ko. Wala lang lahat. Kaya akala natin makakapag-imbestiga sila ng malaliman. Hindi po sakop ng executive order yung Congress. Kaya pwede nilang tanggihan kung ayaw nila umatin. Anong patutunguhan nun? Natukoy na nga natin na sila. Samantalang itong Blue Ribbon Committee, lahat ng mga tao ng gobyerno pwede nitong imbestigahan. Ngayon talaga palabas lang. Kung nariyan sana si Marcoleta, hindi naman tayo umaasa dyan eh. Hindi natin inaasahan yung carry doon. Wala yan, kako. Pag tinayo tong independent body, titigilan na nila yan. Ngayon, nire-request pa ni Redon na pati yung Senado. Anong pakialam mo sa Senado? Bakit nagsasalita si Redon na dapat daw pati Senado itigil na? Tuta kasi yung Tuta Soto kasi namumuno eh. Kung Tuta Soto yung namumuno sa Senado, talagang kahit pangkaraniwang congressman, akala nila under nila si Tito Soto. Ganon yung na-create mo, Tuta Soto. Lahat na ngayon, utusan na tingin sa inyo ng mga bawat congressman, maski Unano, maski Unano o pandak na congressman, maliit na congressman, didiktahan kayo. Nakakahiya lang kay Lacson. Nahiya lang yan na tumigil na. Sila yung numero unong nagsabi na dapat ang suportahan yung independent body. Sila ni Tito Soto. Kaya wala pong mangyayari talaga sa atin lahat. Dito po sa pamunuan na to. Ang nakakapanghinayan, naroon ka na eh. Umaasa na yung mga tao eh. Nakikinig na kami sa iyo, Mr. President eh. Hindi ka namin kinokontra nung nagdurog ka ng semento. Ang sinasabi lang namin, dapat may makulong dyan. Hindi ka namin kinontra nung ikaw ay halos parang hindi ka pa naliligo. Sumugod ka na rin sa Ghost Project. Nauunawaan namin yung galit mo. Ang masasabi lang namin, sana wag ka lang magalit. Sana may makulong. Yun lang naman ang habol namin eh. Ngayon, sa tingin nyo ba may makukulong pa? Ng tinapay. Executive order. Yung pala ang pagkakaiba na executive order. Ang nagpaliwanag niya si Dilima, hindi si Badong ha. Dinugtungan ko lang. Ibig sabihin, kung walang jurisdiction yung investigative body niyan sa mga congressman at sa mga senador, pwede nilang hindi daluhan yan. Ikakatwiran lang nila, no?
conflict sa kanilang oras dito sa kanilang trabaho. Yun po yun. Parang makikiusap ka pa. Hindi ka priority. Samantalang, pag Blue Ribbon, talagang kaya nila mag-imbestiga. So pag-aaksaya lang po ito ng panahon, ng oras, kasi hanggang DPWH lang po yan. Contractor tsaka DPWH. Natukoy na nga natin eh. Alam niyo yun, yung anti-climax na. Dahil nakita na natin, eto na tayo eh. Malapit na tayo sa ending eh. Tapos bumalik na naman tayo sa makasimula. Magsisimula na naman ng, gaano dapat ang semento dito. Ganyan lang po yan. Ibobor lang tayo yan eh. Ito malabnaw ang semento nito. Ito malabnaw. Hindi naman po kami nagpapakagago. Kaya nga po pinapaliwanag natin to. Wala po nagpapakagago dito. Ang sakit naman ng bintang mo. Huwag na kayo magpakagago. Wala po. Nilalantad lang po natin. Alam nyo po, totoo naman yun eh. Sabihin nyo hindi kayo natuwa na nakita nyo may mga na presidente mismo mo yung nagbubulgar. Di ba nakakatuwa yun? Na mismong presidente nagbubulgar ng katiwalian sa kanyang gobyerno?